Every new year, tinatanong natin yung sarili natin, ano pa ba gusto ko? Ako nga, anong natapos ko na yung libro, nasa Amazon na siya, nabibili na siya. Tinanong ko yung sarili ko, gusto ko ba bang gawin yung third book? Kasi yung second book tapos na eh, kaya lang ayoko na siya i-print. Kasi hindi nagmamatch yung theme. Ako kasi, in everything I do, pinapakiramdaman ko si Lord. Hindi ko na sinusunod yung sarili ko ngayon. Kasi, laging ganun eh. Laging may temptasyon na sundin mo yung will mo. Ang purpose ng buhay ay hindi para sumaya. Ang purpose ng buhay ay para mahanap ang will ni God. Or maging anak ng Diyos. Or maging born again. At maging citizen ng heaven. Sa bagay, pag naging anak ka ng Diyos, naging citizen ka ng heaven, nasunod mo yung will ni God, siguradong sasaya ka. Kaya nga yung habol ng habol kung paano nila mapapataas pa yung kasayahan nila, yun yung mga malulungkot eh. Empty, dry. Kahit pag ako sinubukan ko eh. Yung personality ko is, I wanna experience it myself. Pero, meron akong boundary. Hindi ako wild. Talagang sasabihin ko ka, Lord, sandali lang, ano ba ang pakiramdam ng successful? Ano ba ang pakiramdam ng may credit card na hindi lang isa, kundi 3? Yung iba kasi nagpipito eh. Ayoko na nun. Sabihin, may boundary ako. Hindi ako nagwawala. Nung naging 3 yung credit card, after a while, hindi na exciting eh. Kasi, madami ka ng responsibility. Nagiging abala na siya. Parang chine-check mo lagi yung, ay teka, kailan to due? Kailan to babayaran? Anong limit nito? Kaya nga pag napagod ka na, ay nako, isa na lang. Nagtatatlo na ako ng credit card kung babiyaya ko. Kasi nga sigurista nga ako. Para pag na-decline, katulad na nangyari doon sa biyahe ko, na-decline yung isang card, may 2 pa ako. Kasi hindi ko nga natawagan yung Capital One na napupunta ako ng US. Yung card binuksan ko sa Canada. So, maliwanag. Gusto nila, pagka pupunta ka ng ibang bansa, bigyan mo muna sila ng abiso. You have to tell them. Kasi, pinoproteksyonan kanila. They're trying to protect you from any fraud event na gagamitin yung card mo sa bagay. Ito nga, itong week na to yung card ko ginamit sa Australia, yung number, may gumamit sa Australia, kaya ayun, kinakailangan na naman palitan. Sakit na naman ang ulo kasi syempre, a-update mo ang lahat ng binabayaran mo, like, gubayad ako sa YouTube, ayoko kasi ng may commercial, kaya gusto ko, kaya nagbabayad ako sa YouTube, dapat libre ang YouTube. Dati nagbabayad ako sa Facebook tinanggal ko na, inalis ko na. Ano pa ba? Alexa, bayad ako dyan. Puro credit card ko ginagamit ko dyan. Kaya, dahil suspended yung card ko, at dahil nagkaroon ng fraud na nagamit siya sa Australia, lahat yun i-update ko ng number. Kaya, sinasabi ko sa iyo, itong buhay sa Canada, mukha siyang sophisticated, pero ang dami ring, ay nako, laging may negative sa positive. Kay God lang talaga. Kay God lang talaga panalo. Kaya kay God talaga ako loyal eh. Yun yun. Yun yung reason kung bakit sa mga plano ko, laging kinoconsider ko, pinapakiramdaman ko, kasi ang Diyos naman, ano yan eh, God is a person. God has emotions. Sa kanya nga ng God, we were made in His image, kaya tayo ganito. Yung ating soul ay merong what?
Meron tayong mind, meron tayong will, meron tayong imagination. We are complicated and very sophisticated being. Kay God natin nakuha yun. Hindi pa natin nakikita ang spirit natin. Pagkaganda-ganda ng spirit natin. It is from the image of God. Kaya nga pag nagkita in after this life, pag nagkita tayo at saka si God without the physical body, ay, pagkasarap-sarap. Okay, so ano ang purpose ng life? Hindi ba to be happy? Ay, yung to be happy na yan, ay, nanay ko po, humanism yan. Yan ay, hindi naman tinatawag na sobrang against sa Christianity. Christianity, I mean, the faith and the religion of Christianity will really give you fulfillment and happiness, pero iba ang kulay. Hindi siya kulay humanism, yung tipong ikaw ang nasusunod, ikaw yung sentro. Hindi, si God ang sentro. At dahil nasusunod mo yung, at the moment you have His Holy Spirit, wala nang mahirap sundin. Wala. Kasi yung will mo, papasukan nung, what you call this, nung delight, nung obedience, through the Holy Spirit. Kaya nga, di ba, sabi sa verse Mark 8:36, what does it profit a man to gain the whole world, but lose his own soul? Ano ngayon kung magkaroon ka pa ng 3 mansyon sa iba-ibang bansa? Ano ngayon kung maging bilyonaryo ka? Pero kung namatay ka at napunta ka sa baba, baliwala lahat yun. Oh, sabihin natin, sumaya ka ng 60 years o sumaya ka ng 80 years. Pero matotorment ka ng billions, trillions of years? Ay, wala kang common sense. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, be practical. Una muna eternity. Bago ang lahat. Dapat practical ka. Kahit sa pagpili ng partner, utak muna. Di ba? Bago emotion. Kita mo yung mga puro puso, puro emotion. Ano nangyari? Masaya ka lang ng 6 months. After 6 months, ay, wala pala siya trabaho. Ay, may bisyo pala siya. Ay, addict pala sa sugal. Ay, may addiction pala. Puro ay! Diba? Kaya nga sabi ko, kinakailangan, pagdating sa eternity, next sa marriage, practical ka. Mag-compute ka, ano mas mahaba? Buhay dito o yung susunod? Di ba? Kaya nga kahit na lumuha, sabihin na natin, kasi ako, masyadong nga ako sinuwerte. Sabi ko nga kay Lord, yung hirap ko nung childhood lang hanggat dun sa time na muntik ako magpakamatay. After noon, dumating si Christ. Not only after, at that time, dumating si Christ and He saved me. Siya nga yung nagsabi ng, ako naman. Meaning, I'll take over your life. And from that time on, I got my security. Yung tipong kahit mabankrupt ako dyan, kahit magkasakit ako dyan, I know I will end with Him. Meron ako security. Diba, kahit sa marriage, pagka pinakasalan ka ng lalaki, meron ka security. Oo, practical. Ano na tayo ngayon? Modern na tayo ngayon. Diba? Lagi sinasabi nila, hindi na case ngayon ng virginity. Gets ko yung punto nyo niyan. Pero meron kayong hindi alam. One of the things na talagang kaya nga yung estudyante ko sa Irisan talagang nakinabang ng mga alam ko Inaral kong maigi ang virginity na yan. Ang virginity ng babae ay proteksyon niya. Dahil pag nakatikim siya ng sex at na-enjoy niya yon, even only once, every time na fertile siya, maghahanap siya. Kung 3 ang basic needs mo,
After experiencing sex, magiging 4 na ang basic needs mo. Kailangan mo na ng sex life. Kikita mo yung mga lalaking nakatikim? Kating-kate. Makakita lang ng legs, hindi na alam kung anong gagawin. Ang babae naman, pag fertile siya at hindi na siya virgin, parang siyang very romantic, hindi niya alam in-heat siya. Nakikita mo yung pusang in-heat, sa gabi ang ingay? Hindi alam ng mga babae yun. Kaya nung inaral ko yun, pinasa ko yun sa mga estudyante kong high school eh. Dahil talagang sinabi ko sa kanila, huwag niyong laruin yan. Sisirain niya ng buhay niyo. Kaya make it sure you give your virginity to the man you will marry. Kasi pag pinakasalan mo na yan, maliwanag, committed na sa'yo yan. So pagka in need ka, in heat ka, o whatever, meron kang partner. Yun po ang purpose nun. Kaya hanggat maaari, huwag ibigay ang leche flan. Okay? Siguro tama na muna to. Masyado na mahaba eh. I hope you get something from that verse. Okay?